Welcome po sa first official episode nitong second channel natin. Ako po si Kuya Mikmik at re-reviewin po natin ng detalyado itong nabili kong Rusi KRY 150cc na isang budget meal pero maangas na dirt bike. Saktong-sakto po ito, lalo na sa katulad ko na hindi pa handang gumastos ng malaki pero gustong ma-experience ang thrill ng pagda-dirt bike. So, wag na po natin patagalin, himay-himayin na natin to. Dito po sa lugar namin, although maraming branch ang Rusi, ay bihira ang may KRY. Ang sabi nila ay hindi malaki ang demand ng dirt bike sa mga urban cities. Pero sa mga provinces ay maraming available. Pero itong sa akin ay dito ko nakuha sa may Rusi May Kawayan branch sa may MacArthur Highway. Meron itong 200cc model pero ang kinuha ko po ay itong 150 lang para tipid sa gas. 4-stroke ang makina nito na Euro 3 compliant. Pero dekarburador lang, hindi pa po ito naka-EFI. 5-speed ang kanyang transmission na ang style ay 1 down 4 up. Ibig sabihin, yung first gear niya ay pababa ang tapak, then yung second, third, fourth at fifth gear ay kakalawitin mo pataas. Ang neutral naman ay nasa pagitan ng first at second gear. Sa totoo lang, gusto ko sana talaga yung branded katulad ng Honda CRF or Kawasaki KLX. Kaso namamahalan ako, lalo't first time ko lang namang mag-try mag-dirt bike. Mas okay na sa akin itong budget friendly lang. Total papapraktisan ko pa lang naman. At dahil plano ko rin ito na gamitin panggala, pananatiliin ko po muna ito na stock at road legal. Kaya kahit uso sa mga trail riders yung walang headlight, ay hindi ko muna tatanggalin itong headlight ko. Anyway, ang headlight nga po pala nito ay naka-halogen bulb lang. Pero yung mga cute na turn signals ay LED na. Bilib ako sa front suspension nito kasi bukod sa alloy ay inverted pa ang style. Meaning hindi ito tulad ng mga karaniwang front suspension na yung matabang part ay nahandon sa baba. Ito pong sa KRY, yung matabang part ang naandun sa may taas. Ang ganito po kasing klase na inverted na front suspension, mas rigid. Malaki ang nare-reduce nito na unsprung mass. Or sa Tagalog, hindi siya masyadong matalbog. Kaya ang nagiging result ay better handling, better stability, and brake performance. Sa baba po niyang front suspension, may makikita kayong plastic na protection para hindi masyadong maputikan. Sa likod naman po niyang plastic na protection na yan ay may pangalawa pang protection na telang naka-velcro. Kaya hindi siya basta-basta mapapasok ng putik. Sa experience ko po kasi sa mountain bike, kapag palaging napuputikan at narurumihan yung shock, madaling nasisira yung oil seal. Ang suspension naman po nito sa likod ay monoshock. Mas may advantage din po ito kaysa doon sa dalawa ang shock sa likod. Kasi ang monoshock ay mas malapit doon sa center of gravity. Kaya ito ay mas stable lalo na sa high speed at saka sa cornering. Yung mga naka-dual shock po kasi sa likod, mas prone yan doon sa tinatawag na rear end twisting lalo na sa mga cornering. Ang swing arm nitong KRY 150 ay makikita nyong makapal. Kaya lang gawa po ito sa steel. Ang sabi ng ibang mga review na napanood ko, yung mga KRY 200 daw ay naka-alloy na ang swing arm. Di lang po ako sure kung totoo yun. Ang gulong naman po nito sa likod ay size 16 at kitang-kita nyo naman sa design na napaka-aggressive. Talagang pang trail. And then yung gulong po nito sa harap ay size 18 naman. Siyempre aggressive din ang design ng tires nito. Pero ang mga rim po nito ay steel, hindi po yan alloy. Mas maganda sana kung naka-alloy na. Ang sabi din ng iba, yung KRY 200 daw ay naka-alloy na. So hindi rin po ako sure dyan. Kung meron po mga naka-KRY 200 dyan na nanonood, paki-confirm lang po kung totoo. Then guys, ang gulong nga po pala nito ay hindi tubeless. Kaya medyo hassle din kapag nadali ka ng pako, siguradong mapaplatan ka. Sakto lang po sa akin yung mga ganyang sizes ng gulong. Kasi ang height ko po ay 5'6", kapag sumasakay po ako dyan, ay sayad naman po yung paa ko sa lupa. Naka-disc brake, parehas yan, harap at saka likod. Ang isa pa po sa nagustuhan ko dito sa KRY 150, yung manibela niya ay yari sa alloy, kaya mas magaan. Meron din po itong cute na digital gauge, kaya lang very limited ang info. Mababasa dyan yung RPM, mayroon ding odo,
Tapos makikita mo rin doon sa right side kung anong gear ka na. Pero pansin ko lang, walang fuel gauge. Anyway, malaki naman ang fuel tank nito. Kasya ang 10 litro. Kaya hindi ka basta-basta mauubusan ng gas kahit mahaba-haba ang trail. Ito pong nakuha ko na 150cc, kulay black yung fuel tank niya. Pero yung mga nakikita kong mga naka KRY 200, kulay puti naman yung fuel tank. Mas gusto ko sana yung puti para makikita ko kung saan na yung level ng fuel. Pero mas maganda naman yung itsura nung itim para sa akin. Mahaba ang upuan nito kaya pwede pong mag-angkas. Kaya lang medyo matigas upuan. Mayroong step nut, natatapakan yung aangkas. Natutupi po yan. Tapos gawa po yan sa alloy. Pero yung tapakan naman nung rider mismo ay yari lang sa bakal. Tapos although nagsuswivel yan, ay hindi po yan natutupi. Ngayon guys, ang makina po nitong KRY 200 ay alloy yung crankcase at saka yung black. Pero yung exhaust niya ay yari sa bakal. Meron lang siyang protection sa init na alloy para hindi naman mapaso yung rider. And then maporma din po yung tailpipe nito na gawa rin sa alloy. Kaya lang guys, dahil ang tailpipe nito ay stock, hindi kayo makakaasa dito ng tunog racing. Ang tunog po nito ay stock na stock din. Ang mga sprockets naman po nito ay 13T yung sa harap at 43T yung sa likod. 520 naman ang size ng chain. Tapos meron po yung plastic na chain guard sa ibabaw at plastic din yung chain guide sa ilalim. Alam nyo guys, para sa katulad ko na first time magka-dirt bike, okay na ito para sa price niya. Ito yung tipong hindi ako manghihinayang na isabak sa putikan at saka sa mga malalalim na lubak ng mga trail. Then guys, kung napansin nyo na puro magaganda lang yung nabanggit ko dito, yan ay dahil sa hindi ko pa naman po nagagamit talaga itong KRY 150 natin. Kaya today, gagamitin ko po ito ng malayo-layo at bukas ay sasabihin ko naman sa inyo kung ano yung mga ayaw at yung mga pintas ko dito.